Hinihilot ko ang ulo ko, habang nakaupo ako rito sa desk ko. 9:00 na at wala pa si Rafa, wala naman itong meeting ngayong araw. Palagi na itong late pumapasok. Pinatong ko ang kamay ko sa desk ko para gawing unan. Gusto ko munang pumikit kahit sandali lang. Lori, hey! Rinig kong tawag sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Unti-unti kong inangat ang ulo ko at nakita kong nakayuko si Rafa sa tabi ko. Tumayo ako pero agad akong nahilo. Mabuti na lang at nahawakan ako ni Rafa sa braso. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Napailing ako, masakit ang ulo ko at nahihilo ako. Nakapikit na sagot ko. Let's go inside. You need to rest. Aniya at inilalayan ako habang naglalakad patungo sa opisina niya. Pinaupo niya ako sa couch. Agad naman akong sumandal doon at hinilot ang ulo ko. Nakainom ka na ba ng gamot? No, akala ko mawawala lang. Sagot ko sa kanya. You need to take your medicine. May dala ka ba? Wala, mahinang sagot ko sa kanya. Narinig ko na lang na may kausap na si Rafa sa phone niya. Nagpapadala ito ng gamot sa opisina niya. Nakaupo ito sa tabi ko at ramdam kong nakatingin ito sa akin kahit nakapikit ang mga mata ko. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto niya kaya tumayo ito. Take your meds. Aniya, minulat ko naman ang mga mata ko. May hawak itong isang baso ng tubig at gamot sa kamay niya. Inabot ko ang gamot at tubig at ininom ito. Magpahinga ka na muna rito. Aniya, mahina lang akong tumango at binigay ang baso sa kanya. Pagkagising ko ay nakahiga na ako sa couch at nakakumot sa akin ang coat ni Rafa. Dahan-dahan akong bumangon dahil sumasakit pa ang ulo ko. Kinuha ko ang coat ni Rafa at pinatong sa couch. Ako lang ang tao rito. Napatingin ako sa orasan, 12:00 na bumaba na siguro yun para kumain ng lunch niya. Kinuha ko ang baso at uminom ng tubig. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafa, nakasuot lang ito ng long-sleeve top niya at vest dahil pinakumot niya sa akin ang coat niya. Napatingin naman ito sa akin. May bitbit itong paper bag na may tatak ng isang restaurant. How are you feeling? Aniya nang makalapit ito sa akin at umupo sa tabi ko. Masakit pa rin ang ulo ko. Kumain ka na ba? 12:00 na. Ani ko. No, I ordered takeouts. Sabay na tayo. Nakatingin lang ako sa kanya habang inaayos niya ang mga pagkain. Nilingon ako nito at dinama ang noo ko, mabuti na lang at wala kang lagnat. Aniya. Marami siyang ni-order na mga pagkain pero wala naman akong ganang kumain. Wala akong gana, mahinang sabi ko. You need to eat, Lori. Here. Inabot nito ang pagkain sa akin. Kinuha ko na lang ito at pinilit na kumain. Nakailang subo lang ako at nilagay sa mesa ang pagkain. Kinuha naman ito ni Rafa at sinubuan ako. Aniya at tinapat sa bibig ko ang katsarang may laman ng kanin at ulam. Ayaw ko na, nangangalay na ang kamay ko. Dali na. Napanguso ako pero sa huli ay kinain ko rin ang sinubo niya. Good girl, nakangiting sabi niya. He's really smiling a lot lately lalo na kapag magkasama sila ni Mila. Wala kayong lakad? Tanong ko. Nagtataka itong napatingin sa akin, what do you mean? Ni Mila, sagot ko, bahagya naman itong napangiti, Hope. I have to take care of you. Kaya ko naman ang sarili ko. Uuwi na lang ako pagkatapos nito. Magtitake na lang ako ng sick leave ngayong araw. Wala kang kasama sa kondo. Just rest here. Babantayan kita. Aniya. Magsasalita pa sana ako pero nagring ang phone niyang nakapatong sa mesa at nakita kong si Mila ang tumatawag. Kinuha ko ang food container at pinagpatuloy ang pagkain. I can't, Mila. I have important things to do today. Bye. Aniya at binaba na ang tawag. Nilapag ko sa mesa ang walang laman ng food container at kinuha ang gamot at ininom ito. Uuwi na ako. Salamat sa pagkain. Puntahan mo na si Mila, mukhang importante. Ani ko at binigay sa kanya ang coat niya. You're more important to me. Sagot nito at kinumo ulit ang coat niya sa akin. Napasimangot ako, importante raw. Mahinang bulong ko at nag-iwas ng tingin. I heard him chuckle, you're jealous of Mila. Napatingin ako sa kanya, hindi. Tipid na sagot ko. Really? Aniya at nilapit ang mukha sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at umusag palayo sa kanya. Narinig ko itong mahinang tumawa. Pasimple ko siyang tiningnan,
Kumakain na ito at naiiling habang nakangiti. Tumagilid na lang ako at paigang umupo at pinaikit ang mga mata ko. Kinahapunan ay naging maayos na ang pakiramdam ko. Masakit pa rin ang ulo ko pero tolerable na ito, nawala na rin ang pagkahilong nararamdaman ko. Nang makita kong alas 5 na ay tumayo na ako mula sa couch at lumabas. Inayos ko ang bag ko at pinatay ang computer. Hindi ko alam kung nasaan si Rafa dahil pagkagising ko kanina ay wala na ito sa opisina niya. "You're awake." Napalingon ako kay Rafa. "Oo, uuwi na ako. Salamat kanina ani ko. Ihahatid na kita." Wika nito. "Hindi na po," tanggi ko sa kanya, "kaya ko na, hindi na masyadong masakit ang ulo ko at hindi na rin ako nahihilo." Tinitigan lang ako nito ng seryoso at lumapit sa akin, "Okay." Tipid na sabi nito. "Okay." Himala at hindi ito nagpumilit. Pagkatapos kong maayos ang bag ko ay naglakad na kami patungo sa elevator. Sumama na ako sa kanya sa private elevator niya para mabilis kaming makababa. Nang makalabas na kami ng elevator ay binabati si Rafa ng mga empleyadong nakakasalubong namin pero hindi naman ito sumasagot. Seryoso lang itong naglalakad sa tabi ko. Nang makalabas na kami ay nakaparada na ang kotse niya sa labas, didiretso na sana ako ng lakad pero nagulat ako nang hinila ako nito at mabilis na binuksan ang pinto ng kotse niya. "Hindi ako sasama sa iyo." Mahinang sabi ko sa kanya at pasimpleng napatingin sa paligid. "Get inside." Matigas na wika nito. Ayaw ko nga sabi. Ani ko at sinubukang makawala sa pagkakahawak niya. Nagulat ako nang nilapit nito ang mukha niya sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Napaatras naman ako pero napasandal ako sa kotse niya. Aalis na sana ako pero hinarang naman nito ang isang kamay niya para hindi ako makaalis. "Don't make me mad baby. Get in the car now." Maotoridad na wika nito. Hindi na ako nagsalita at mabilis na sumakay sa kotse niya at sinara ang pinto. Panigurado at pulutan na naman kami ng tsismis bukas sa opisina. Narinig kong bumukas ang pinto sa kabilang side at sumakay doon si Rafa. Hindi ko siya pinansin. Sa labas lang ako nakatingin. Nagulat na lang ako nang makita ko ang kamay niyang papalapit sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. "What are you doing?" Tarantang tanong ko. Hilin forward kaya napaatras ako. Nakitang kong inabot nito ang seatbelt at kinabit ito. Safety first. Nakangising white nito at umayos ng upo. Nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi nga ako nagkamali, mabilis na kumalat ang nangyari kahapon. Nalaman ko ito nang hinila ako ni Leila at sinabihan akong kalat sa mga GC ng ibang department ang nangyari kahapon. Leila felt sorry for me. "Patanjin." Ani ko. "Ha?" Tak ang sagot ni Leila. "Patanjin ng mga sinasabi nila mariing," sabi ko. "Nako, huwag na Ma'am Lori. Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin yun," aniya at kinakabahang ngumiti sa akin. "Leila, Patanjin." Matigas na sabi ko. Wala na itong nagawa at binigay sa akin ang phone niya at pinakita sa akin ang laman ng mga GC, hindi ko na binasa lahat. Sapat na ang nabasa ko. Nagbuntong hininga ako at binigay kay Leila ang phone niya. "I'm sorry ma'am," malungkot na sabi nito sa akin. Umiling ako kay Leila, "Wala iyon. Mauna na ako ha." Tumango lang ito sa akin. Bahagya akong tumangala at ngumiti kay Leila. Nag-iinit ang mga mata ko. Naglakad na ako patungo sa private elevator ni Rafa nang muntik na akong mabangga ni Mr. De Castro, manager ng accounting department. Humingi ito ng pasensya, nagmamadali raw ito dahil may emergency meeting at naghihintay si Rafa sa conference room. Mabilis akong sumakay sa private elevator ni Rafa, hindi ko alam na may emergency meeting siya ng ganito kaaga ngayong araw. Dumiretso ako sa conference room at dahil sa naka-glass wall ang conference room ay nakikita ko mula rito sa labas na maraming empleyado ang nasa loob at lahat sila ay may matataas na posisyon sa department na kinabibilangan nila. Hindi ko naririnig ang sinasabi ni Rafa pero base sa itsura nito ay galit ito ngayon. "May problema ba?" Tak ang sabi ko. Nakita kong tumatakbo si Mr. De Castro at mabilis na pumasok sa conference room. Napalingon si Rafa kay Mr. De Castro nang bigla itong pumasok. Nakita ako ni Rafa, seryoso lang itong nakatitig sa akin. Hinarap na nito ang tingin niya sa mga empleyado at nagsalita na naman ito. Umupo na lang muna ako sa waiting area at hinintay na matapos sila. Hindi rin nagtagal ay nagsilabasan na ang mga empleyado,
Hindi sila tumitingin sa akin kahit na binabirthday ko sila. Tumayo ako at tinanaw si Rafa sa loob. Frente lang itong nakaupo pero magkasalubong ang kilay niya. Nakakuyong rin ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Pumasok ka na raw po, Miss Lori. Ngumiti ako kay Miss Shane. Senaryo ko ang pinto at lumapit kay Rafa. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at niluwagan ang necktie niya. May problema ba? Hindi na ako nakapagsalita nang niyakap ako ni Rafa. Nagulat naman ako sa ginawa niya kaya natigilan ako. I'm sorry, masuyong sabi nito. Hinaplos nito ang buhok ko. Para saan? Nagtataka kong tanong. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako. Audrey called me last night. Aksidente niyang narinig mula sa empleyado rito kagabi sa isang restaurant na may nagsasabing masama tungkol sa'yo. She even sent me screenshots of some group chats. Napaawang ang mga labi ko. Do you know about it? Mahina akong napatungo sa kanya. Since when? Matigas na wika nito. Next day after nang kumain tayo sa cafeteria. Sagot ko sa kanya. Yumigting ang panga nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I could fire them for bad-mouthing and accusing you. Galit na sabi nito. Hinayaan mo na lang sana. Hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Mahinang sabi ko. Damn it. I will do everything to protect you. I promised you that, Lori. I can't ignore this. Galit na sabi nito. Umiling ako, huwag na. Bakit pala may emergency meeting? May problema ba? Pag-iiba ko ng topic. Hindi ito nagsalita pero baka sa mukha niyang nagpipigil ito ng galit. Hindi ko na lang siya pinilit at baka hindi ko pwedeng malaman kung ano ang dahilan kung bakit siya nagpa-emergency meeting ng ganito kaga. Lumapit ako sa kanya at inabot ang necktie niya para ayusin. Umakyat na tayo, may shareholders meeting ka pa mamaya. Tipid akong ngumiti sa kanya nang matapos kong ayusin ang necktie niya. Huminga ito ng malalim, how are you feeling? Masakit pa ba ang ulo mo? I'm fine. Nawala na ang sakit ng ulo ko. Sagot ko sa kanya. Tumango ito sa akin at inayos ang coat niya, naglakad siya patungo sa pinto kaya sumunod ako sa kanya. Buong maghapon kaming hindi nagkita ni Rafa dahil sunod-sunod ang meetings niya at hindi niya ako sinama at baka raw mabinat ako. 3:00 ng hapon nang makatanggap ako ng email galing kay Miss Alice. Birthday daw ni Rafa bukas at invited ako. Nakalagay din doon kung ano ang kulay at dapat suotin. Napatingin ako sa desk calendar ko. Bukas nga ang birthday niya. Mahinang wika ko. I bit my lower lip. Kung hindi pa ako nakatanggap ng email galing kay Miss Alice ay baka hindi ko rin naalala. Nang makauwi ako ay nagbihis ako kaagad at naghanap ng damit na pwedeng isuot para sa birthday ni Rafa. Wala akong long gown dito, kung dadalo ako ay kailangan ko pang bumili. Huwag na lang kaya akong dumalo. Hindi naman kailangang naroon ako. Ani ko at umupo sa paanan ng kama ko. Hindi rin naman niya ako sinabihan kanina o tinawagan na birthday niya pala bukas. Napahiga ako sa kama at tiningnan ang portrait ng anak namin. Birthday na ng daddy mo bukas anak. Mahinang sabi ko. Gigreet ko na lang siya bukas. Hindi rin naman importante kung dadalo ako o hindi. Nagising akong may nagde-doorbell kaya bumangon ako para magtungo sa pinto. Papikit-pikit pa ang mga mata ko nang buksan ko ang pinto. Bumungad sa akin ang isang lalaki na may dalang malaking itim na paper bag. Napasilip ako sa langit, padilim na ang langit. Hindi ko napansin kung anong oras na. Good evening, ma'am. Para po sa inyo. Aniya at inabot sa akin ang paper bag. Wala po akong in-order, kuya. Magalang na wika ko. Napatingin ito sa card, kayo po ba si Miss Lorraine Castillo? Opo, para po ito sa inyo, ma'am. Pinadala lang po sa akin. Nagtataka man ay tinanggap ko na lang ang paper bag. Nagpasalamat ako bago ko sinara ang pinto at nagtungo sa sala para tingnan kung ano ang laman ng paper bag. May nakita akong card at binasa ko ito. Wear this tonight. Yun lang ang nakasulat doon. Kinuha ko ang malaking kahon na nasa loob ng paper bag, may isa pang kahon na mas maliit. Nang mabuksan ko ang malaking kahon ay namangha ako sa laman nito. Isa itong kulay itim na tube long gown. Ang maliit na box naman ay naglalaman ng pares ng high heels shoes. Napatitig ako sa long gown at sapatos, wala akong balak na dumalo sa birthday party ni Rafa ngayong gabi. Sinabi ko na iyon kanina kay Miss Alice.
Nagdahilan akong wala akong maisusuot. Mukhang mali pa yata na yun ang dahilan ko dahil pinadalhan ako ng masusuot ko ngayon. Napatingin ako sa orasan, 5:30 na ng hapon at mamayang alas 7 na ang birthday party. Napabuntong hininga ako, narinig kong tumunog ang phone ko kaya kinuha ko ito. You better come later. Napatitig ako sa mensaheng pinadala sa akin ni Audrey. I sighed. Kay Audrey yata galing ang mga ito. Mukhang wala na akong magagawa. Nagpunta ako sa kitchen at binuksan ang fridge. May natira pa akong ulam kanina. Kinuha ko ito at ininit. Kakain na muna ako bago maligo. Pagkatapos kong maligo ay tinuyo ko ang buhok ko gamit ang blower. Nang matapos ko ito ay kinuha ko ang mga make-up ko at nagumpisa ng magayos. Pagkatapos kong mag-makeup ay kinulat ko ang buhok ko. Nang satisfied na ako sa make-up at ayos ng buhok ko ay kinuha ko na ang long gown at sinuot ito. Napatingin ako sa salamin, saktong-sakto sa akin ang long gown at bagay naman sa akin. Fit ito sa katawan ko kaya kitang-kita ang hubog ng katawan ko. Umupo ako at sinuot ang sapatos. Tumayo ako at tiningnan ulit ang sarili sa whole body mirror ko. Hinila ko ang drawer at kinuha ang isang box. Binuksan ko ito at kinuha ang kwintas at tinitigan ko ito. Napangiti ako. Ito ang niregalo sa akin ni Rafa noong graduation ko. Wala sana akong balak na suotin ito pero mukhang bagay ito ngayon sa suot ko. Sinuot ko ito pati na ang pares ng earrings at singsing. Kinuha ko ang clutch bag ko at nilagay doon ang kailangan ko. Napatingin ako sa orasan, alas 7 na. Babiyahe pa ako papunta sa venue ng party. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. I took several pictures of myself bago umalis ng kondo. Nang makasakay na ako sa taxi ay panay ang text at tawag sa akin ni Audrey, pero hindi ko na yun sinagot pa. Baby girl, you better come here now. Text ni Audrey. Mukhang galit na ito. Mahina akong napatawa. Nagring ang phone ko, handa ko na sanang i-decline iyon pero nang makita kong si Chelsea ang tumatawag ay sinagot ko ito kaagad. Girl, ang ganda-ganda mo ngayon. She giggled. Really? Natatawang sagot ko. Nisend ko kasi sa kanya ang picture ko kanina. Yes. Ang hot mo ha. Aniya, napatawa lang ako sa sinabi niya. By the way, saan ang punta mo ngayon? Tanong nito. Birthday kasi ng boss ko. Layong first love mo. Oo, hindi sana ako pupunta kaso pinadalhan ako ni Audrey ng masusuot. Kaya ayon, napilitan ako. Paliwanag ko sa kanya. Bibigyan mo na ba siya ng chance? Nagulat ako sa tinanong niya. Hindi ko alam kung bakit biglang napasok niya ang ganyang topic. Ano bang sinasabi mo? Attend lang ako ng birthday tapos uuwi na rin maya-maya. Sagot ko sa kanya. Sige ka, ikaw rin. Baka maaga yan ang palaging nakabuntot sa kanya. Ano naman, mabuti nga yun. Mahinang sabi ko. Bakit ba kasi nakwento ko pa ang tungkol kay Mila? Tsaka, kung gusto nila ang isa't isa, di maganda. Girl, halata namang nagseselos ka roon sa Mila at halata namang mahal mo pa. Ewan ko nga sa'yo. Kung ako sa'yo aminin mo ng gusto. Mahal mo pa rin siya. Sabihin mo, I still love you, ganon. Anito sa kabilang linya. Napaisip ako sa sinabi ni Chelsea. Ganoon ba kaalata na nagseselos ako kay Mila? Nandito na ako, Chels. Bye-bye. Mabilis kong pinatay ang tawag. Napahawak ako sa bandang puso ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ma'am, nandito na po tayo. Ani ng driver. Thank you po, sabi ko bago bumaba. Binati ako ng guard nang makapasok na ako sa hotel. Nagtanong naman ako kung saang room ang birthday party ni Rafa. Sakto namang may dumaan na staff ng hotel at sinamahan niya ako roon. Pinakita ko ang invitation card ko sa staff bago pumasok. Napabuga ako ng malalim na hangin bago naglakad papasok sa room. Pasado alas 8 na ng gabi at late na ako. Marami ng tao at tila nag-e-enjoy na sila sa party. Nagtingin-tingin ako sa paligid at baka may kakilala akong taga-opisina na narito. May nakita naman ako at ngumiti sila sa akin kaya ngumiti rin ako pabalik. Ma'am Lori, tawag sa akin ni Leila, ang ganda-ganda mo. Malapad itong ngumiti sa akin. May kasama itong taga-opisina rin at binati ako. Ang gaganda nyo rin ngayong gabi. Ani ko. Nagpaalam sila at magbabanyo raw muna kaya naglakad-lakad muna ako at baka makita ko si Audrey.
Audrey, nakangiting tawag ko sa kanya nang makita ko siya. Napatingin naman ito sa akin at agad na ngumiti. Wow, you're gorgeous. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ni Sangeet. Sorry na late. Wala naman kasi talaga akong balak na pumunta, pero sayang naman tong daimit na pinadala mo. Nahihiyang sabi ko. What? Hindi sa akin galing yan. Aniya na ikinagulat ko. Ha, akala ko sa'yo galing to. Naguguluhan na sabi ko. Lumapit ito sa akin at bamulong, he really knows your size, ha? She teased me. Napatingin naman ako sa kanya, anong sinasabi mo? Hey, look at your right. Aniya at sinunod ko ang sinabi niya, wala naman akong kakilala sa mga naroon. That bastard is looking at you like you're the most beautiful girl in this room. Nakangising wika nito nang nilingon ko siya. Sino ba? Wala naman. Natigilan ako nang makita ko si Rafa, may kausap ito pero titig na titig ito sa akin. Agad naman akong nag-iwas ng tingin. Narinig kong tumawa si Audrey. Nanahimik na lang ako at kumuha ng inumin nang dumaan ng isang waiter. Lorraine, napalingon ako sa nagsalita. Lalaki ito at napakagwapo nito sa suot niyang gray three-piece suit. Ngumiti ito sa akin at yamakap. May kasama pa itong 4 na mga lalaki at ngumiti rin sa akin. Yamakap din ako pabalik sa kanya. Mga kaibigan ito ni Rafa. Hinding-hindi ko sila makakalimutan dahil sila ang nagligtas noon sa akin. How are you, Lori? Aniya, I'm fine de la Fuente. Sagot ko sa kanya. Damn, stop calling me that. Philip is fine. Natatawang sabi nito. You look like a fine wine, Lori. Ani Mateo. Thank you, attorney. Nahihiyang wika ko. Yamakap ito sa akin. Lori, I'm happy to see you again. Ani Oliver. Hey, tipid na sabi ni Nicolas at bahagyang ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya. Nicolas, ani ko. Nakipagkamay naman sa akin si Conrad at ngumiti. May narinig kaming tumikim. Nandyan na si Sangeet. Bulong ni Audrey sa akin. Napatingin naman ako kay Rafa. Lalapit na sana ito sa akin ng hamarang sa kanya si De La Fuente. Happy birthday man. Bati nito kay Rafa. Binati rin siya ng iba pa niyang kaibigan. Nakatingin lang ako sa kanila at napapangiti. Kinukulit kasi siya ng mga kaibigan niya lalo na ni De La Fuente. Halata namang naiirita si Rafa. I'm late. Nag-speech ka na ba? Tukso ni De La Fuente. I'm not expecting you to be here, De La Fuente. He annoyingly said. Tumingin naman ito sa akin pero nag-iwas ako ng tingin at uminom ng wine. He's expecting you to greet him. Natatawang bulong ni Audrey at nakipag-share sa akin. That's rude man. Parang hindi ka pamilya. Ani De La Fuente. Get lost, De La Fuente. Iritabling sabi ni Rafa. Hindi ito makalapit sa akin dahil hinaharangan siya ng mga kaibigan niya. Natatawa na lang si Audrey sa ginagawa nila kay Rafa. Hinila ako ni Audrey at umupo. Nag-usap na ba kayo? Ani Audrey. Hindi pa, sagot ko sa kanya, I'm planning to move out. What? Why? Gulat na tanong ni Audrey. Tipid akong ngumiti sa kanya, magre-resign din ako, Audrey. Nilapag ni Audrey ang wine glass niya at seryoso akong tinitigan, wala na ba talaga? Nag-iwas ako ng tingin at natahimik. Hinawakan ni Audrey ang kamay ko. Drew, happy birthday. Napalingon ako. Nakita ko si Mila na yamakap kay Rafa. Ngumiti naman si Rafa sa kanya at yamakap pabalik. Nag-iwas ako ng tingin. Nakaramdam na naman ako ng kirot sa puso ko. Nilero ko ang hawak kong wine glass. She's with Rafael in Italy. Ani Audrey. Napatango lang ako sa kanya. Nasa Italy pala sila noon. Mula Italy magkasama na sila. Hanggang dito sa Pilipinas ay magkasama pa rin sila. Biglang tumugtog ang romantic music kaya hinila ni Mila si Rafa sa gitna. Hindi naman humangal si Rafa at nakangiti pa siya habang naglalakad. I heaved a deep sigh. Nag-iwas na ako ng tingin sa kanila. Audrey, magbabanyo muna ako. Tumango naman ito sa akin kaya tumayo na ako at naglakad. Hindi ako magbabanyo. Gusto ko lang umalis dahil parang hindi ako makahinga. Nang makalabas na ako ay nagtungo ako sa fountain, umupo ako sa upuan na nakaharap sa fountain na may lights ang paligid. Paiba-iba ito ng kulay. Nakita ko ito kanina nang ni-search ko ang hotel. Public place ito kaya pwede akong tumambay dito. Tinukod ko ang isang kamay ko sa upuan at napayuko.
Nilagay ko naman ang isang kamay ko sa bandang puso ko. Kumikirot ito. Nangilid ang luha ko. Ngayon ay sigurado na ako. Kaya ako nagseselos dahil mahal ko pa siya. Nang una ko siyang makita sa opisina niya ay doon nag-umpisang lumakas ulit ang kabog ng dibdib ko na siya lang ang nakakagawa. Tama si Chelsea. I was just too occupied kaya ang akala ko ay nakalimutan ko na siya. Umayos ako ng upo at sinandal ang likod ko. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan kung anong oras na. 10:45 na, pwede na akong umuwi. Binalik ko ang phone sa bag ko and then I hugged myself. Maybe it's too late, bulong ko. Hindi ko alam kung anong meron sa kanila ni Mila, but I can see na he's happy when he's with her. Sinabi niyang mahal niya ako pero, hindi ko na alam. Tatayo na sana ako nang maramdaman kong may naglagay ng coat sa likod ko. Napatingin naman ako sa kung sino ang naglagay noon. Why are you here? Seryosong tanong nito at umupo sa tabi ko. Umusag naman ako para bigyan siya ng space. Hindi ako nagsalita. Pinagmasdan ko lang ang fountain. You look beautiful tonight. Aniya, tipid akong ngumiti nang hindi nakatingin sa kanya. Let's go back inside. Baka magkasakit ka. Anito. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Siguro ito na ang tamang oras para sabihin ko sa kanya na alam ko na ang mga ginawa niya noon para sa akin. Thank you. Panimula ko at mabilis na sumulyap sa kanya at binalik ang tingin sa fountain. For the past 4 years ay hindi mo ako pinabayaan. You helped me a lot. Yung full scholarship ko, the condo and yung part-time job ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako nahirapan ng mga panahon na yon. Kung hindi dahil sa tulong mo, siguro ay hirap na hirap ako noong itaguyod ang pag-aaral ko. Ani ko. How did you know? Sinabi ni Chelsea sa akin na nabanggit sa kanya ang tungkol sa scholarship na binigay ng A&L sa akin kaya kinausap ko si Audrey tungkol doon at sinabi niya ang lahat sa akin. Nilingon ako siya at tipid na ngumiti. I wanted to thank you pero hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Mataman lang itong nakatingin sa akin. I want to move out from your condo. Why? You can stay there for as long as you want. Napailing ako, may trabaho na ako at nakaipon na ako. I can now rent my own house or apartment. Hindi ko na kailangan pang tumira sa condo mo. Ani ko. No, just stay there, please. He pleaded. Gusto ko na rin sanang sabihin sa kanya na magre-resign na ako sa kumpanya niya pagkatapos ang ilang buwan pero pinigilan ko ang sarili ko. Matagal pa naman iyon. Hindi sana ako pupunta ngayong gabi pero may nagpadala sa akin ng masusuot. I can't celebrate without seeing you. Aniya. So, siya nga ang nagpadala. Ngumiti ako sa kanya, happy birthday. You're wearing my graduation gift to you. Tumango ako sa kanya, it's beautiful, bagay sila sa suot ko ngayon. They look beautiful because you're wearing them. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya dahil naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Pasensya ka na, ikaw itong may birthday pero wala akong dalang regalo para sa'yo. Your presence is enough for me, Lori. I'm happy that you came. Sincere na sabi nito. Bumalik ka na sa loob. Hinihintay ka na roon ng mga bisita mo. Uuwi na rin ako maya-maya. Umiling ito sa akin, I want to stay here with you. Okay lang ako rito, kinuha ko ang coat niya pero hinawakan nito ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Baby, hindi ko na siya pinatapos pa at tumayo na ako. Uuwi na ako, bumalik ka na roon baka hinahanap ka na ni Mila. Binigay ko sa kanya ang coat niya pero hindi niya ito tinanggap. Seryoso lang itong nakatitig sa akin. Do you love me? Nagulat ako sa tanong niya. Tila napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakapagsalita at nakatitig lang din ako sa kanya. Ang lakas-lakas ng kabog ng puso ko. Unti-unti itong lumapit sa akin na ibuk ako ang mga labi ko pero walang salitang lumabas doon. Nakatitig lang ako kay Rafa. Why can't you answer me? Do you still love me? Hindi ko madugtungan ang sasabihin ko. Parang may malaking bato na humaharang sa lalamunan ko. Tanging kabog lang ng dibdib ko ang naririnig ko ngayon. Nang ilang inches na lang ang pagitan namin ni Rafa ay doon pa lang ako napaatras pero mabilis niyang nahawakan ang bewang ko. Just don't. Bulong nito, I want your answer, baby. Hinaplos nito ang pisens ko at mataman akong tinitigan. Tinulak ko siya pero parang wala akong lakas.
Hinawakan nito ang kamay ko at pinatong ito sa dibdib niya. You can make my heart beat so fast. Sa'yo ko lang nararamdaman ta. You can make me happy by just seeing you. Ikaw lang ang mahal ko. Masuyong wika nito. Please, believe me, I don't want anyone else. Nag-iwas ako ng tingin, uuwi na ako. Why can't you answer me? Hindi ko kailangang sumagot sa'yo. Ani ko at tinulak siya pero mabilis niyang nahawakan ang dalawang kamay ko. Look at me and tell me that you don't love me, and I will marry Mila. Seryosong sabi nito. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Para akong nakulong sa mga mata niya. Ang puso ko, para itong hinihiwa ng maraming beses. Napalunok ako. If your answer is no, then I will announce now that Mila and I are getting married. Napaawang ang mga labi ko. Gusto kong maiyak. Kaya siguro nandito si Mila dahil ikakasal na sila. Kung ganoon naman palang ikakasal na sila ni Mila, bakit niya pa sinabing mahal niya ako? No, you can't marry Mila. Hindi ko na nadugtungan ang gusto kong sabihin. Nakita ko ang lungkot at sakit sa mga mata niya. No. Tila hindi makapaniwala nitong sabi. Binitawan nito ang kamay ko at nag-iwas ng tingin, it's a no. Mapakla itong napangiti. Nagbabadya na ang luha ko. Hindi na ito tumingin sa akin at tumalikod. Doon na lamandes ang mga luha ko. Alright, mahinang sabi nito at dahan-daw ang hinakbang ang mga paa niya. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Kaya ko bang makita siyang ikasal sa iba? Don't go. Mahinang sabi ko. Natigilan ito. Mahina akong napahikbi habang nakatingin sa likod ni Rafa. Don't marry her, please. Mahina akong humakbang papalapit sa kanya at nang makalapit na ako sa kanya ay hinila ko ang sleeve niya. Rafa, umiiyak na tawag ko sa pangalan niya. Unti-unti itong humarap sa akin, why won't you like me to marry her? Mahal kita, halos pabulong na sabi ko habang nakayuko. I bit my lower lip. Mahina aking humikbi. I don't want him to marry Mila. Hindi pwede. What? Inangat ko ang mukha ko at tinitigan siya, mahal pa rin kita. Oh God! Hindi makapaniwalang sambit nito at niyakap ako ng mahigpit. Yamakap rin ako ng mahigpit sa kanya at umiyak sa dibdib niya. Why is it so hard for me to say it? Alam kong mahal ko siya pero natatakot akong sabihin ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Hush now. Pag-aalo nito sa akin. Hinaplos nito ang likod ko. Hinawakan nito ang balikat ko at hinarap ako. Nag-iwas ako ng tingin dahil ayaw kong makita niya akong umiiyak. Pinunasan ko ang mukha ko. Nahihiya rin ako sa itsura ko at baka nagkalat na ang makeup ko. Let me see your face, baby. Masuyong wika nito. No, ani ko at tumagilid. Hinila ako nito at hinawakan ang magkabilang pisens ko at hinarap sa kanya. Nakangiti itong tumitig sa akin. Namamasa ang mga mata niya. You really love me. Tumango ako sa kanya. Lamandes ang luha sa pisens niya. I'm so happy, aniya. Pinunasan ko ang luha niya. You're my girlfriend now. Aniya at niyakap ako. Bahagya ko siyang kinurot, manligaw ka muna. No, girlfriend na kita. I will just court you every day. Masayang sabi niya. Okay. Nakangiting sabi ko at binaon sa dibdib niya ang mukha ko. Ilang minuto lang kaming magkayakap at hindi nagsasalita. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Baby, yes, Mila is my cousin and she's already engaged. Napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Cousin, nauutol na sabi ko. Yes, baby, ngumiti ito sa akin. Pero, tumawa ito ng mahina, I didn't mean to make you jealous, baby. Pinisil nito ang pisens ko, but you're really cute when you're jealous. Hinampas ko siya sa braso, sinadya mo yun. Well, at least you realized that you still love me. Nakangiting sabi nito at hinapit ako sa bewang. Tama siya, siguro kung hindi pa ako nakaramdam ng selos ay baka hanggang ngayon ay in denial pa rin ako. This is the best birthday gift I've ever received. Hinaplos nito ang buhok ko. Happy birthday, Rafa. Nakangiting sabi ko, thank you so much for loving me, baby. Hindi naman yata nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti ako sa kanya. I want to kiss you. Namamaos na wika nito. Napatitig lang ako sa kanya. Hindi ako gumalaw. Napatingin ito sa mga labi ko at unti-unting nilapit ang mukha niya sa akin.
Nang maglapat ang mga labi namin ay napapikit ako ng mga mata ko. Banayad lang ang paghalik niya na tinugunan ko rin. I wrapped my hands around his neck, humigpit naman ang pagkayakap niya sa bewang ko. Nagulat ako nang makarinig ako ng malakas na putok kaya napahiwalay ito sa akin. Napatingin ako sa langit. Wow! Namamangha kong wika. Ang ganda-ganda ng fireworks. Hinila ni Rafa ang bewang ko at hinalikan ako ulit sa labi. Napangiti ako at tumugon sa halik niya. We are kissing habang may magandang fireworks sa langit. This is so magical. Maya-maya pa ay pinutol na ni Rafa ang halik at pinagdikit ang noo namin. I love you, malambing na sabi nito. I love you Rafa, nakangiti kong sabi. Ngumiti rin ito sa akin. Hinaplos ko ang pisngi niya. Let's watch the fireworks. Aniya, tumalikod ako sa kanya at tumingin sa langit, siya naman ay niyakap ako mula sa likod at pinatong ang baba sa balikat ko. Pagkatapos ng fireworks ay inaya ako nitong umupo. Pinasuot nito ang coat niya sa akin. Do you like your dress? Tumango ako sa kanya, akala ko si Audrey ang nagbigay nito. Thank you. It fits well on you. Buti at kabisado ko pa ang measurements mo. Nakangisi nitong saad. Nanlaki ang mga mata ko at hinampas siya sa balikat. What? Nagsasabi lang ako ng totoo. Depensa nito. Inirapan ko lang ito. Patagilid naman ako nitong niyakap. You're beautiful. Lamang nito. Tingnan mo nga, humarap ako sa kanya. Pangit na ba ang makeup ko? Tinitigan nito ng maigi ang mukha ko, no. I don't even know if you have makeup except sa lipstick mo. Bolero, mahinang sabi ko. Pinunasan ko na lang ang labi niya dahil may kumapit na lipstick ko roon. Tiningnan lang naman nito ang daliri kong nasa labi niya. Tumikim ito nang matapos kong panasan ang labi niya. It's late, you need to go home, he said. Balik ka na roon sa loob, baka hinahanap ka na nila. Magbobok na lang ako ng taxi. Tugon ko. Yamakap ito ng mahigpit sa akin, I want to hug you more. Parang bata nitong turan. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Mamaya na lang ako uuwi, balik na tayo sa loob, nagugutom ako. Alright, pumasok muna ako sa banyo bago bumalik. Sumama naman sa akin si Rafa kahit na sinabi kong hindi pwede. Nagmatigas ito at nilock ang pinto. Samandal ito sa pader at nakamasid lang sa akin habang nagre-retouch ako ng makeup ko. Pasimple ko siyang tinitingnan sa salamin, titig na titig ito sa akin. Pinasadahan ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa kaya nailang ako. Hinarap ko siya at nag-crossed arms. What? Doon ka na muna sa labas kasi. No, matigas na wika nito. Tumalikod ka na lang. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Naiilang na sabi ko. Lumapit naman ito sa akin at hinawakan ang balikat ko at pinaharap sa salamin. Dinaikit nito ang katawan ko sa kanya at yamakap sa ternayan ko. You're just too beautiful, and sexy na mamaos na wika nito. Napalunok ako, nanood sa tenga ko ang baritonong boses nito. Doon ka na nga, nahihiyang wika ko. I heard him chuckle. Binitawan naman ako nito at samandal sa countertop at pinagmasdan ang bawat galaw ko. Sa inis ko ay tinakpan ko ang mga mata niya. Hinawakan lang nito ang kamay ko at hinalikan. Pagkatapos kong mag-retouch ay inayos ko naman ang suot niya. You look dashing. I know. Nakangising sagot nito. Tumaas ang kilay ko, halika na nga. Sabay kaming lumabas ng banyo. Mabuti na lang at walang nakakita sa aming sabay na lumabas ng banyo at baka may kumalat na namang chismis. Pagkabalik namin sa venue ay marami pang bisita si Rafa, naroon din ang mga kaibigan niya at nakikipag-usap sa ibang bisita. Kumuha kami ng pagkain ni Rafa at umupo sa bakanteng table. Saktong pagkatapos naming kumain ay may lumapit kay Rafa na kakilala niya. Nagpaalam muna ito sa akin na ikinatango ko naman. Lumapit sila sa isang grupo ng lalaki, nakilala ko ang dalawang lalaki roon dahil investors ito ni Rafa. Habang kinakausap ni Rafa ang grupo ng mga lalaki ay pasulyap-sulyap ito sa akin. Lihim naman akong napailing. Pagkatapos kong kumain ay nagtungo ako sa kinaroroonan ng mga kaibigan ni Rafa. Audrey, uuwi na ako. Pagpapalam ko sa kanya. It's already late. Ipapahatid na kita, aniya. Magbobok na lang ako ng taxi Audrey. No, madaling araw na. Nasaan si Rafael?
Kanina pa siya wala rito. Nagpalinga-linga ito para hanapin si Rafa. I bit my lower lip. Magkasama kami kanina, Audrey. May kausap siyang investors niya. Tinuro ko kung nasaan si Rafa. Mukhang nagpapalam na ito sa mga kausap niya at naglalakad na ito ngayon papunta sa amin. Mukhang tapos naman na siya. He will send you home. Ani Audrey. Ihahatid na lang kita Lori. Ani de la Fuente. Get lost de la Fuente. Iritabling sabi ni Rafa. Ngumisi lang si de la Fuente kay Rafa at tinungga ang laman ng baso niya. Nagpaalam na ako sa kanila at palabas na kami ngayon ng hotel. Nakaparada na roon ang kotse ni Rafa. Pinagbuksan ako nito ng pinto, pumasok ako at kinabit ang seatbelt. Hindi rin nagtagal ay nakarating na kami sa building ng kondo niya. Ang akala ko ay hihinto na ito sa tapat ng building pero dumiretso ito sa parking lot. Nang makalabas na kami ng kotse niya ay hinawakan nito ang kamay ko at hinila ako papasok ng building. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong ko sa kanya nang makapasok na kami sa elevator. I'm kinda tired. Umuwi ka na kaagad para makapagpahinga ka na. Binitawan nito ang kamay ko at umakbay sa akin. I can sleep in your couch, he said huskily. Napatingin ako sa kanya, halatang inaantok na ang mga mata nito. Tiningnan ko ang oras sa relong pambisig niya. Pasado alauna na ng madaling araw. Hindi ka naman kasya roon. I saw him smile, then I can sleep in your bed. Bumukas na ang elevator kaya lumabas na kami. Oo, sa couch na lang ako. Why? We can sleep there together. You have a king-size bed baby. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Narinig ko naman itong mahinang tumawa. Hindi na lang ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at ni-on ang ilaw. Umupo si Rafa sa couch. Pumasok ako sa kwarto at kumuha ng malinis na tuwalya at bagong toothbrush. Naghanap ako ng malaking t-shirt ko na kakasya kay Rafa at boxer shorts. Maliit to. Ani ko sa nakuha kong boxer shorts ko. Bigla kong naalala na may naiwan palang gamit dito si Chelsea at may binili itong boxer shorts para sa pinsan niya. Hihiramin ko na lang muna yon at bibilhan ko na lang siya ng bago. Nang makuha ko na yun ay lumabas na ako. Naabutan kong kinakalas ni Rafa ang butones ng long sleeve polo niya. Napatitig naman ako sa katawan niya. Nakita kong ngumiti si Rafa sa akin at naglakad. Kinuha nito ang dala kong tuwalya, damit at boxer shorts. Kumunat ang noo nito. Bakit ka may ganito? Hawak nito ang boxer shorts at oversized shirt. Ayong damit sa akin yan, ang boxer shorts naman ay naiwan ni Chelsea rito. Para yan sana sa pinsan niya. Bagong bili niya yan. Paliwanag ko. Tumango na lang ito sa akin at pumasok sa banyo, ako naman ay pumasok sa kwarto at sinara ang pinto. Hinubad ko ang long gown at sapatos ko pati na ang mga accessories ko at pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na ako ng pantulog ko. Sleeveless at shorts ito. Kinuha ko ang blower at tinuyo ang buhok ko. Maya-maya ay pumasok si Rafa. Sakto lang sa kanya ang damit ko. Nag-iwas ako kaagad ng tingin nang bumaba ang tingin ko sa boxer shorts na suot niya. Let me help you. Aniya at kinuha ang blower. Napapapikit na ako sa sobrang antok. I really like your hair. Anito. Napangiti ako sa sinabi niya. Ilang minuto pa ang nakalipas nang matuyo na ang buhok ko. Ni-off ko na ang blower at tumayo mula sa pagkakaupo. Nakahiga na si Rafa sa kama at hinihintay ako. Pinatay ko muna ang ilaw at humiga sa kama. Hinila ako ni Rafa at pinaunan ang braso niya sa akin. Good night baby. Aniya at hinalikan ako sa noo. Good night Rafa. Inayos nito ang pagkakakumot sa katawan namin at yamakap sa bewang ko. Nakangiti akong napapikit ng mga mata at yamakap sa kanya.